Hello, kamusta tayo lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil sa kanyang kabaitan sa atin. Kontrolado niya ang mundo, no? At yung mga bagay na na-experience natin, kontrolado ni Almighty Father. At yun ay para sa kanyang kapurihan at karangalan. So, yung mga trials na na-experience natin, yung mga masasaya rin na mga pangyayari or event sa buhay natin, yun ay para sa ikapupuri ng pangalan ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. Bad man, no? Bad events para sa atin, or good events, or good circumstances, it's all for the glory of God. Inaalaw ni Almighty Father na ma-experience natin yung pain and heartaches para yung pananampalataya natin sa Kanya ma-strengthen. Alam niyo yung yung rubber band, nabanggit ka na ba dati? So yung rubber band, di ba? Pag hinila mo yon, yun, di ba? Elastic yun, di ba? Humahaba siya. So, dun mo na check kung yung rubber band na yun ay matibay o hindi. So, ganoon din tayo. Chine-check tayo. At kung tama na yung ating experience dito sa mundo, kung tapos na ang ating mission sa buhay dito sa mundo, yung work natin na ibigay sa atin ni Almighty Father, uuwi na tayo sa Kanya. So kung napapansin niyo, no? Alam ko na napapansin niyo na yung mga prophets, si Abraham, Isaac, and Jacob, pati na rin yung mga pinagaling ni Jesus Christ na may mga sakit. So, asa na sila ngayon? Wala na sila syempre dito sa earth. Nasa na sila? Na kay Almighty Father na sila. Nakauwi na sila. At natapos na yung kanilang mission dito sa buhay at napagwagian nila ang buhay na to. It's because of the Almighty Father. At nung dumating si Jesus Christ, naging madali na para sa atin na makalapit sa tatay natin dahil gagamitin natin ang pangalan ni Jesus Christ. Nawala na yung guilt sa conscience natin at alam nating pinatawad na tayo sa ating kasalanan dahil kay Jesus Christ. Dahil yun ang nandito sa Bible. Ito lang ang Bible lang ang trustworthy source sa lahat ng books. Nilalahat ko ng books. Bible lang ang trustworthy. Wala nang iba. Kaya dito sa Bible, makikita natin yung mga testimony ng mga tao from Genesis up to the book of Revelation. No? Mga experience nila, mga vision nila, yung mga emotions nila nababasa natin, yung mga pag-iisip nila kung paano sila mag-isip. Kasi tao sila, gaya natin. Hindi sila iba. Meron silang flesh and bone, may heart, may blood. Kasi tao sila. Gaya natin, tao tayo, at mapapagwagian natin ang mundo na to. Kung magtitiwala tayo kay Jesus Christ at saka kay Almighty Father. Nagkakaroon lang ng yung iba kasi ang sinasabi, hindi, mga santo yan, iba yan. Hindi. Kapareho natin. Lahat ng tao, pantay-pantay. Lahat ng tao, walang mabuti, nagkasala lahat. At tayo ay kukunin ni Almighty Father in due time. Kaya dapat lagi tayong maging handa
Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo na to. Baka natatakot kayo, lagi kong sinasabi yon. Kasi yun ang reality ng buhay eh. Reality yon. Hindi natin pwedeng takban yon, no? Yung realidad na yon. Dahil yun ang way para makauwi tayo sa tatay natin. At hindi tayo matatakot dahil nakita natin sa, di ba nababasa natin, may mga near-death experience yung mga tao. Nakikita nila si Jesus Christ na nakakapunta sila sa ibang lugar, sa lugar ni Jesus Christ siya ni Almighty Father, pero binibigyan sila ng chance to go back to earth para i-share sa atin kung ano yung nakita nila para hindi tayo matakot. At nakikita natin naman dito sa Bible, di ba? Yung salita ni Jesus Christ, para hindi tayo matakot, maraming mansion ang naka-allot sa atin. Malaki ang mansion, castle, made of gold, transparent, bright, maningning, nag-sparkle. Walang ganung klaseng bahay dito sa mundo. Kaya ako nabanggit din yan, no? Kasi yung pamangkin ko sa pinsan, kinuha na ni Jesus. Inuwi na ni Jesus yung pamangkin ko. So, napagwagyaan na ng pamangkin ko ang mundo na to. So, celebration yon in heaven. Ang nalulungkot lang naman kasi tayo. Kasi tayo, hindi na natin makikita. Sila, yung mga nauna sa atin, hindi natin makikita na. Kaya, napakasakit para sa atin. Pero kung iisipin mo, nasa napakagandang lugar na sila. Tayo ngayon ay naiwan at mahirap dito sa mundo. Kaya pag nakakauwi yung mga anak ni Almighty Father sa bahay niya, nag-celebrate si Almighty Father. Darating din yung time for us, no, na makauwi din. Pero syempre takot takot ba kayo? Kung takot kayo, no? Wala akong magagawa kung takot kayo, pero perfect love drives out fear. Kung mahal natin si Almighty Father, mawawala yung takot natin. Siya na makakasama natin, mawawala lahat ng takot natin. Peace and joy and love. Yung na hindi ma-explain, yun na ang ma-experience natin when we are with our Father and Jesus Christ in heaven. So ito mga sila yung mga prophets, no? Gaya ni Daniel, okay? Ito, nandito tayo sa book ni Daniel. Binabasa natin, napagwagyan ni Daniel ang mundo na to. So, dumaan sila sa process para mapunta sa other side of life, yung totoong buhay. Kasi sa ngayon, nasa mirage lang tayo. Gusto ko lang i-mention, ano? Dalawang klase kasi, no? Dalawang klase kasi yun eh, napansin ko. Yung pag kukunin ka ni Almighty Father. Yung isa, yung biglaan, no? Hindi masakit yon, biglaan kasi. Pero hindi mo alam kung ready ka ba, kung biglaan yon. Ngayon, meron namang isang way. Matagal yon, mahirap.
yung magkakasakit ka, napakahirap yun. Pero, nape-prepare ka naman, no? Nape-prepare ka na lalong lumapit kay Jesus Christ at kay Almighty Father. So, kayo, ano ang mamimili ba kayo? Napagdesisyonan nyo na ba? Kasi that's inevitable, no? Inevitable. Hindi mas tagadong ang inevitable. Hindi iiwasan. Kaya, lagi tayo dapat maging ready. At laging magpe-pray. Kahit nasaan tayo, kakausapin natin yung tatay natin, kakausapin natin si Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Ngayon, yung mga experience na pinagdadaanan natin, meron ngayong ano yun, merong may sanga, no? Or may dalawang paraan yon, yung mga experience. Yung experience ba na yon magiging masama kang tao? Or yung experience ba na yon ay lalo kang mapapalapit kay Almighty Father? Bilang isang followers of Christ, dapat yung mga experience, lalo tayong mapapalapit kay Almighty Father. Dahil pag hindi tayo lumapit kay Almighty Father, anong sabi ni Almighty Father? Kung magtitigas tayo ng ulo. Romans chapter 1 verse 26. For this reason, God gave them up to dishonorable passions. Tapos ito sa Romans chapter 1 verse 28. And since they did not see fit to acknowledge God, God gave them up to a debased mind to do what ought not to be done. As they were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossips, slanderers, haters of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, foolish, faithless, heartless, and ruthless. Kaya pag may mga na-experience tayo, ano bang ang pipiliin natin? Maging ruthless ba tayo? Kung sinaktan ba tayo ng tao, gagayahin, hindi, mananakitin ako, gaganti ako, ganun ba ang gagawin natin? O ibibigay natin kay Almighty Father? Ibibigay natin kay Almighty Father. Kasi pag tayo mismo ang humawak para gumanti sa mga tao, yung heart natin, mako-corrupt. Magiging evil tayo. At ibibigay tayo ni Almighty Father sa God gave them up to a debased mind. I-allow ni Almighty Father yun para matuto tayo. Ibibigay tayo ni Almighty Father sa mga bagay na hindi ka nais-nais dahil matigas ang ulo natin. Lalo tayong masisira ang buhay, napapariwara. Kaya lagi tayong magtitiwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. So, last time na binasa natin was Daniel chapter 5, si King Belshazzar. May nakita siyang hand at fingers na nagsusulat sa wall. Pero hindi naman binanggit dito. Ang kasama niyang umiinom kasi, yung wives niya at saka mga concubine niya. Gamit-gamit lang yung goblets, golden goblets, na galing sa Temple of God sa Jerusalem na kinuha ni Nebuchadnezzar. So, gamit-gamit, binastos, no? Ni Belshazzar. Hindi Belteshazzar, kasi si Belteshazzar, si Daniel yon. So, si Belshazzar, si King Belshazzar. So, apo siya ni Nebuchadnezzar.
Wala makapag-interpret ng writings on the wall. So, lumapit yung Queen Mother kay Belshazzar at sinabi na merong tauhan yung kanyang father or grandfather na marunong mag-interpret ng dreams and visions na inspired by God, yung kanyang wisdom and knowledge. Kaya pinatawag ni Belshazzar yon. At kung sino man ang makakabasa at interpret ng nakasulat sa wall, bibigyan ng purple robe. So, bibigyan ng parangal, parang nobility, royalty. Bibigyan din ng golden necklace at ibibigay ang third highest position in the kingdom. Ayaw na Daniel yon, no? Pero, dahil sa kung yun ang sinabi ng hari, may kasabihan, di ba? Kung pagsabi ng hari, hindi mababalik. Kasi meron isang salita, yung mga hari. Yun ang pinapractice ng mga hari. Pag nagsalita na sila, yun na yun. Si Almighty Father, pag nagsalita siya, yun na yun. So, ganun ang mga hari, no? So, yung tatay natin, hari siya. Kung ano sinabi niya, yun na yun. Hindi mo may iba ang isip ni Almighty Father. Pag sinabi niya ayaw niya ng kasalanan, ayaw niya ng kadumihan, ayaw niya. So, kung yung hari dito sa mundo, ganon, mas lalo na si Almighty Father, na may isang salita siya. Faithful siya sa kanyang mga salita. So, na-interpret ni Daniel, Mene, Tekel, Parsin. Yung Mene, God has numbered the days of your reign and brought it to an end. Nabilang na ni Almighty Father ang araw mo ng iyong panunungkulan bilang isang hari at ito ay magtatapos na yung Mene. Yung Tekel, you have been weighed on the scale and found wanting. Itinambang ka, ngunit kulang. Di ba yung takal, ganun din? Pag kulang ang takal. So, nagkakapareho, no, yung salita. Kahit iba-ibang language, may mga pagkakapare-pareho. Sa Tagalog, sa English, sa Aramaic, Peres, madidivide yung kingdom ng Babylon. Magiging dalawa, Peres or Pair or Paris. Or Persian, no? Magiging dalawa. So Pair, Paris, Pair, Pares. Dalawa, ibig sabihin magiging dalawa ang kingdom ng Babylon. So, na-interpret ni Daniel, kaya kahit ayaw ni Daniel, ibinigay sa kanya ang golden necklace and third highest position in the kingdom, pati na rin yung purple clothing. At nung kinagabihan na yon, right after nung interpret ni Daniel ang nakita ni King Belshazzar, namatay si King Belshazzar. Kasi wicked siya. Proud. Hindi siya natuto sa na-experience ng kanyang ninuno na si Nebuchadnezzar. So, nung namatay si Belshazzar, ang napalit ay si King Darius, the Mede, took over the kingdom at the age of 62. So nawala, no? Yung kingdom ng Babylon naging dalawa, Persian kingdom and kingdom of the Medes. Ang kasabay na maging hari ni King Darius ay si Cyrus.
King of the Medes si Cyrus. Ngayon, Persia naman si Darius. Okay? Darius and Cyrus. Kaya naging dalawa. Si Cyrus, King of Medes. Si Darius, King of Persia. So, kung ano ang sinabi ni Almighty Father, magiging dalawang kingdom, magiging dalawang kingdom. Kung ano sinabi ni Almighty Father, yun yun. Hindi ka na pwedeng umapila. Dahil, ang tatay natin ay hari. Imagine yung tatay natin, hari. Anak tayo ng isang hari. Hari ng lahat. Mayaman yung tatay natin. Kaya dapat tayong mag-rejoice. Purihin yung tatay natin. Magpasalamat sa kanya lagi. Lagi natin siyang kakausapin. Baka sabihin niya, baka sabihin nababaliw ako. No, pag magsasalita ako or kakausapin ko si Almighty Father, baka sabihin nababaliw ako. Bakit mo iisipin ang sasabihin ng ibang tao sa'yo? May natutulong ba ang ibang tao sa'yo? Ang powerful si Almighty Father. So bakit mo iisipin yung sinasabi ng ibang tao sa'yo kung ang kausap mo si Almighty Father? Baliwala lahat. Dahil ang mundo na to, si Almighty Father. So, dito na tayo, no? Sa Daniel chapter 6. So, sa ngayon, NIV ang ginagamit ko na version. Palipat-lipat ako ng version. Titignan ko. Daniel chapter 6. So, sa Aramaic text, itong Daniel chapter 6 verse 1 up to 28 ay nasa Daniel chapter 6 verse 2 to 29 nakausod. So, basahin natin. It pleased Darius to appoint 120 satraps to rule throughout the kingdom. So, naiba ngayon yung kaharian dahil nga namatay si Belshazzar. Nahati yung kingdom. Ngayon, si Darius, nag-appoint siya ng 120 satraps or governors or officials to rule throughout the kingdom. So, may mga bawat lugar may appoint na governor with 3 administrators over them, one of whom was Daniel. Tapos, dun sa mga 120 satraps na yon, merong 3 administrator na namamahala sa mga governors. At isa na dun si Daniel. So, mataas na ang posisyon ni Daniel because he's faithful to the Almighty Father. The satraps were made accountable to them so that the king might not suffer loss. So kung may mga problema ang governor or ang satraps or ang officials, lumalapit sila sa 3 administrator na isa doon si Daniel. So pag may mga problema, accountable ngayon yung mga satraps. So nag-oversee isa si Daniel. Now Daniel so distinguished himself among the administrators and the satraps by his exceptional qualities that the king planned to set him over the whole kingdom. Binigyan ng magandang trabaho si Daniel. Kasi nakita ni Darius na masipag si Daniel, kaya malaki ang tingin niya kay Daniel. Exceptional qualities. Nagpakita siya ng kasipagan. Hard worker, si Daniel. So, sikat siya among the administrators. So, di ba may 3 administrators? So, masikat siya sa 3. Tapos, sa under na mga officials and governors,
siya rin ang kinakitaan ng exceptional quality. Kaya, yung king planned to set him over the whole kingdom. So, malalong mas tataas ang posisyon ni Daniel. At this, the administrators and the satraps tried to find grounds for charges against Daniel and his conduct of government affairs, but they were unable to do so. So, nag-connive, no? Nagplano ng pangit, hindi maganda. Yung mga administrators tsaka yung mga satraps, so yung dalawang administrators tsaka yung 120 satraps or 120 governors, galit sila kay Daniel, nainggit sila. Kasi bibigyan ng magandang posisyon, no? Si Daniel. They could find no corruption in him because he was trustworthy and neither corrupt nor negligent. Hindi nila makita ng kapangitan ng ugali or selfishness or pagiging mayabang or kahit anong kasamaang ugali si Daniel. Hindi rin siya corrupt. Mapagkakatiwalaan siya. Walang maisumbat sa kanya, walang makitang rason para siya ay paalisin sa kanyang pwesto. Finally, this man said, "We will never find any basis for charges against this man, Daniel, unless it has something to do with the law of his God." So, nag-usap-usap ngayon yung mga lalaki, no? Wala tayong makikitang basihan para paalisin siya or hatulan o bigyan ng kung anumang dahilan para matanggal siya sa pwesto. Maliban na lang kung it has something to do with the law of God or kung sa batas ng Diyos. Yun lang ang makikita tayong dahilan para makaganti tayo or matanggal siya sa pwesto. Yung tungkol sa batas ng kanyang Diyos. Verse 6. So these administrators and satraps went as a group to the king and said, "May King Darius live forever." So yung mga administrators na dalawa, tsaka yung satraps na 120 governors, lumapit sa king. Binabola-bola nila ang king. May King Darius live forever. Sinamba pa nila yung king. The royal administrators, prefects, satraps, advisors, and governors have all agreed that the king should issue an edict and enforce the decree that anyone who prays to any god or human being during the next 30 days, except to you, your majesty, shall be thrown into the lions' den. So, nung binabola-bola nila yung si King Darius, yung mga advisors, prefects, governors, lahat na ng matataas na posisyon sa government ni King Darius, nag-usap-usap sila, nag-connive sila, ano ba yung connive sa Tagalog? Pinag-isipan nila mabuti para mapaalis si Daniel. Kaya nag-agree sila na dapat ang hari ay gumawa ng isang batas or edict. Ano ba ngayon tawag doon? Proclamation o presidential decree, kumbaga, PD. Na dapat gumawa yung king, no? Ng isang batas para mabigyan ng kaparusahan si Daniel. At yung edict na yon, dapat yun ay obligasyon, magiging obligasyon, mandatory, required, no? Unavoidable, magiging required dapat. So, ano yung batas na gusto nila? Ang napag-usapan na batas ay tungkol sa pagpe-pray. Dahil alam nila, kilala na si Daniel, mahilig mag-pray, gustong kausapin lagi ni Daniel si Almighty Father. So, ang dami nitong kalaban na kumakalaban kay Daniel.
Nakikita nyo, ang daming kumakalaban. Si Daniel, nag-iisa lang siya. Parang si Jesus, no? Ang daming kumakalaban kay Jesus. Nung i-crucify na siya, ang daming nag-i-interview sa kanya, pero nag-iisa lang siya. Ganon din tong si Daniel, ang daming kumakalaban sa kanya. Na mag-agree na yung king ay dapat gumawa ng isang edict, no? Or presidential decree or law, and enforce the decree that anyone who prays to any god or human being during the next 30 days, except to you, your majesty, shall be thrown into the lion's den. So, dapat 30 days, no? Dapat sasambahin siya during the next 30 days. Si King Darius lang ang sasambahin. Ang i-exalt or i-extol. Yun ang pinagkasundaan ng mga gustong mapalis si Daniel. Ibig sabihin, gagawa ng batas for 30 days. Walang exempted. Na dapat si King Darius lang ang kikilalanin at i-extol or exalt. At kung hindi susunod, itatapon sa kulungan ng mga leon. So, wala dapat magpe-pray kay God or sa human being, kundi kay King Darius lang. So, that's for 30 days. Now, your majesty, issue the decree and put it in writing so that it cannot be altered. So, ngayon, ang ginawa nga ni King Darius, isinulat, no? Para walang makakapag-iba. Walang makakapag-change ng law or decree na yon. Kaya they put it into writing. Hindi ma-alter. In accordance with the law of the Medes and Persians, which cannot be repealed. Hindi ma-repeal, hindi matatanggal. Hindi maka-cancel. So King Darius put the decree in writing. So, ipinamahagi na yon or idinikit sa pinaskel yung bagong decree na for 30 days siya ang sasambahin. Walang tao o Diyos na sasambahin, siya lang. Hindi naisip ni Darius kung ano ang plano ng mga governors or officials or administrators. Kasi alam ng mga administrators yung kanilang gagawin. Itatrap nila si Daniel. Pero si King Darius, hindi niya alam, hindi siya aware doon. Now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. Ngayon, nung malaman ni Daniel na may decree na walang ibang dapat sambahin kundi si King Darius lang for 30 days, walang human being at walang hindi pwedeng sambahin si God for 30 days, ang ginawa niya ngayon ay pumunta siya sa kanyang kwarto sa taas, sa bahay niya, at binuksan niya ang kanyang bintana na nakaharap sa Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knees and prayed. So 3 times a day, 3 beses sa isang araw, nagpipray si Daniel, giving thanks to his God just as he had done before. Hindi siya nag-iba ng kanyang routine, no? Ganun pa rin. 3 times a day, nagpipray siya kay Almighty Father. Kinakausap niya si Almighty Father. Nagpapasalamat siya. Gaya ng naging kaugalian na niya. Sa una kasi, mahihirapan ka, no? Tayo bilang pangkaraniwang tao na makasalanan tayo. Iba tayo kay Daniel kasi blessed si Daniel. Binigyan siya ng wisdom and power ni Almighty Father. Tayo naman ngayon dito sa mundo, hirap tayong mag-pray, di ba? Pero, pag yung pagpe-pray mo, inaraw-araw mo, magiging ugali mo na yon, no? Una, magiging, kumbaga, ano mo lang, maalala mo lang, pag naging hobby mo na, magiging ugali mo na, magiging natural na sa'yo, maitatatak na sa puso mo na kailangan mong magdasal kay Almighty Father. Na-experience na ba yon? Na kailangan mag-pray ako.
kay Almighty Father, kailangan kausapin ko ang tatay ko. Hindi pwedeng dadaan ng araw na hindi ko nakakausap ang tatay ko. Kahit nasaan, pwede natin kausapin si Almighty Father. Kasi omnipresent siya. Just like Jesus Christ. Kasi, kaya kapareho ni Jesus Christ, at sabi ni Jesus Christ, the Father and I are one. Okay? Kaya si Daniel, 3 times a day siya nagpipray kay Almighty Father, gaya ng nakagawian na niya, naging ugali na niya. And then these men went as a group and found Daniel praying and asking God for help. So, ang ginawa ngayon ng mga lalaki, nagsama-sama sila. At nakita nga nila si Daniel na nagpe-pray, na humingi ng tulong kay Almighty Father. Sinadya nila na mag-form sila ng group para mahuli nila si Daniel, para maraming mga witness, hindi lang isa. Kailangan marami tayong witness, magsama-sama tayo, huhuli natin si Daniel kung anong ginagawa. Kasi alam na nila, no, malicious intent. Kaya nga nila pinagawa yung edict, no, kay King Darius. So they went to the king and spoke to him about his royal decree. Ngayon, dahil marami silang witness, lumapit ngayon sila kay King Darius. Kinausap nila si King Darius tungkol sa decree na ipinasa ni King Darius na ang nagbigay naman ng idea sa kanya ay ang mga satraps, administrators, political leaders nung panahon niya. So, ang sabi niya, did you not publish a decree that during the next 30 days, anyone who prays to any god or human being, except to you, your majesty, would be thrown into the lions' den? Di ba meron kang decree or may law na di ba pag ikaw lang ang sasambahin for 30 days at kung sino man ang mahuhuli na mga tao na sumasamba sa human being or sa God, ang gagawin ay itatapon sa lions' den or sa kulungan ng mga leon. Alam naman natin ang kulungan ng mga leon, doon sila nakatira, no? Doon sila kumakain. May mga alaga talagang leon. Yung mga kingdom nung panahon na yon, para yon sa mga gusto nilang mga taong parusahan. Pag may gusto silang patayin o parusahan, or gusto nila ng entertainment, yung mga nahuli nila sa mga war, pinapakain na sa leon, itinatapon na sa leon. Kaya merong silang mga lions' den. The king answered, the decree stands in accordance and the law of the Medes and Persians which cannot be repealed. Oo, meron akong decree, may law ako na ipinasa na nababase sa batas ng mga Medes at saka ng mga Persians na hindi kailanman makakancel o marirepealed or maaalis. 30 days yon. Verse 13, then they said to the king, Daniel, who is one of the exiles from Judah, pays no attention to you. So, sinusulan nila si King Darius. Alam nyo, King Darius, si Daniel, isa sa mga exile from Judah, hindi ka pinapansin, hindi ka nire-respeto, hindi ka ino-honor. Kasi di ba meron na decree na dapat sambahin ka, pero hindi ka pinapansin ni Daniel. Your Majesty, or to the decree she put in writing. Hindi niya nire-respeto. He still prays 3 times a day. Lagi pa rin siya nagdadasal 3 times a day sa kanyang Diyos, no? Kay Almighty Father. Sumbong ito ng mga political leaders. Sinadya nila. Dahil nga nainggit sila kay Daniel. When the king heard this, he was greatly distressed. He was determined to rescue Daniel and made every effort until sundown to save him. Si King Darius, naniniwala siya kay Daniel na makapangyarihan ang Diyos ni Daniel, si Almighty Father. Kaya nung marinig ng hari yon,
na takot siya, na distress siya, na problema siya, na upset siya. Gusto niyang i-save si Daniel. Nainis siya sa sarili niya, no? Na bakit ko ba ginawa yun? Kasi nga, wala sa kanyang mali siya yun, kundi sinulsulan siya kasi. Hindi niya alam na may mga naiinggit kay Daniel. Akala niya kasi, di ba sa mga trabaho ninyo, minsan, ano tayo, team tayo, isa tayong team. Ganun sa trabaho, di ba? Team tayo, magkakakampi tayo rito. Pero ang totoo, sa isang kumpanya, hindi kayo talaga magkakakampi. Competition kayo. Ganun ang ganun ang kalakaran ng mundo na to, ha? Example, no, na nakapagtrabaho sa call center dati, kunyari team kayo, ha? Pero ang totoo, magkakalaban kayo, ha? Magkakalaban kayo. Kunyari team kayo, team tayo, magkakaibigan tayo. Pero ang totoo, kaya ka nandun sa trabaho na yon, hindi naman kayo team, magkakalaban talaga kayo, ha? Nag-uunahan kayo sa mga pwesto, nag-uunahan kayo sa mga maibibigay sa inyo ng kumpanya, pagalingan, competition, ganoon ang mundo na to. Okay, kahit saan, kahit sa bangko ka nagtatrabaho, ganoon ang mundo to. Ito team tayo, itong branch natin, dapat masikat ng branch natin. Pero within that branch of bank, meron pa rin ano doon. Hindi lang nila nagpapahalata, may inggitan pa rin. Ganoon ang ugali ng tao. Hindi nawawala yan. Kahit dahil lang puso ng tao ay talagang masama, kaya lang tayo masasave dahil sa kapatawaran ni Jesus Christ sa atin. Kaya itong mga political leaders na to, tsaka mga administrators, kunyari magkakasama sila, magkaka-team sila kunyari, tutulong-tulungan nila si Daniel, pero ang totoo, sila rin mismo, hindi rin sila nagkakasundo, no? Ang gusto lang kasi nila muna, tanggalin muna si Daniel. Pag natanggal na si Daniel, saka na sila mag-aaway-away kung sino ang mamumuno sa kanila. Ganon din sa government. Up to now. Di ba ganon ang nangyayari sa government? Kasi nga, inggitan, mayayabang. So ngayon, itong si King Darius, distress siya, problematic siya. Gusto niya ma-save si Daniel or i-rescue from the lion's den. Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya. Pero, nakasulat na siya eh. Meron ng seal na ng king yung decree na pinatupad niya. Kaya, 30 days yon. Then the men went as group to King Darius and said to him, "Remember, your majesty, that according to the law of the Medes and the Persians, no decree or edict that the king issued can be changed." Pinapaalalahanan ka namin, King Darius, hindi pwedeng ibahin yung pinatupad, no? Kaya itong si Daniel, sakto siya sa lion's den, hindi pwedeng patanggalin ang yung pinatupad, dahil pag pinatanggal mo, ang pinatupad mo, pagtatawanan ka ng tao, mawawalan ka ng credibility. So kaya distress si King Darius. Hindi ka nire-respeto ng tao, King, kung ganyan ka. Kaya natatakot si King Darius. Dahil naniniwala siya kay Daniel at sa kapangyarihan ni Almighty Father. So sa verse 16, so the king gave the order and they brought Daniel and threw him into the lion's den. Kaya ang king, si King Darius, pinagutos na kunin si Daniel at itapon sa lion's den. Sa mga leyon. Alam naman natin ng mga leyon, malalaki. Kumakain ng tao, nangangagat ng tao. Parang kagat lang ng langgam. Kagat ng lion, parang kagat ng langgam. Malaki ang bibig ng lion, di ba? Kung makakain yun ng gutom ng mga lion, no? Tsaka carnivore sila, hindi sila pwede sa plants. The king said to Daniel, "May your God, whom you serve continually, rescue you." Sinabi ni King Darius.
na ang Diyos mo na yung pinaglilingkuran, i-rescue ka. Kasi naawa siya kay Daniel. Tsaka gusto niyang i-save. Wala siyang magawa. Verse 17, a stone was brought and placed over the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet ring and with the rings of the nobles, or of his nobles, so that Daniel's situation might not be changed. Ano yung signet ring? May seal yun, no? Seal of approval. Walang makakapagbukas ng ano na to, ng pinto na to, ng para sa den ng mga lion. Nandito si Daniel, yung leon nandito rin, hindi siya makakalabas, lalagyan natin ng signet ring. May hindi pwede siyang paalisin dahil merong tatak ng king, nakaselyo, pati na yung sing-sing ng mga nobles or mga noble people nung time ni King Darius. So, para hindi maiba ang kanyang sitwasyon, kaya naka-lock, naka-sealed, no? Then, the king returned to his palace and spent the night without eating and without any entertainment being brought to him, and he could not sleep. So, si King Darius, nag-aalala siya. Umuwi siya sa kanyang palace. Hindi siya makatulog. Hindi siya makakain. At hindi siya pwedeng magkaroon ng entertainment. Parang foggy yung mind niya. Malaki ang kanyang iniisip, no? Dahil nga alam niya na si Daniel ay isang taong mapagkakatiwalaan at alam niya na powerful. Ang Diyos na sinasamba ni Daniel. At the first light of dawn, o kinaumagahan, bago pagsikat ng araw, the king got up and hurried to the lion's den. Hindi pa nakakatulog yung hari, no? So, pagkalabas ng dawn, yung unang liwanag, papaliwanag pa lang, may nakita ng light na maliwanag, tumayo na agad yung king at nagpunta na sa lion's den. Hindi siya pumasok, syempre, dahil kakagatin siya ng lion. Sumigaw lang siya. When he came near the den, he called to Daniel in an anguished voice. Nung nasa malapit na siya ng den, sumigaw siya, tinawag niya yung pangalan ni Daniel, na parang nag-aalala, na paiyak na. So sorrowful siya. Paiyak na siya na gusto na niyang magluksa, no? Daniel, servant of the living God. In-acknowledge niya si Almighty Father na buhay. Servant of the living God. Sabi ni King Darius, Has your God whom you serve continually been able to rescue you from the lions? Sabi ni Daniel, yung Diyos mo ba na yung pinaglilingkuran ng dire-diretso continually, ni-rescue ka ba? Hindi ka ba niya pinakain sa leon? Hindi ba niya inalaw ng leon na kainin ka? Verse 21, Daniel answered, May the king live forever. So, kung makikita niyo, itinapon si Daniel because of the decree of King Darius dun sa lion's den. Pero, may malasakit si King Darius kay Daniel. At hindi nagtanim ng sama ng loob si Daniel kay King Darius. Nirerespeto pa rin niya si King Darius. May the king live forever. So, loyal din si Daniel kay King Darius. Dahil ang nagtatag ng government ay si Almighty Father. Kaya si Daniel, loyal din siya kay King Darius. Pero mas loyal siya siyempre kay Almighty Father. May God send His angels and He shut the mouths of the lions. Si Almighty Father, pinadala niya ang kanyang mga anghel at
sinara ang mga bibig ng mga leon para hindi bumuka, para hindi siya makagat. They have not hurt me. Hindi nila ako nasaktan because I was found innocent in His sight. Kasi inosente ako sa paningin ni Almighty Father. Wala akong nagawang kasalanan. Nor have I ever done any wrong before you, Your Majesty. At wala akong nagawang mali sa iyo, Your Majesty, King Darius. So, lumalakan si Daniel sa kanyang buhay na dala-dala niya ang pangalan ni Almighty Father. Faithful siya kay Almighty Father. At nire-respeto niya si King Darius. Hindi siya nanloloko ng tao. Hindi siya palalo, hindi siya prideful, hindi siya arrogant kahit mataas ng kanyang position. Hindi siya nanggagamit ng mga tao or ginagamit niya ang position niya to abuse people, to manipulate people. So verse 23, the king was overjoyed and gave orders to lift Daniel out of the den. Masaya-masaya yung si King Darius kasi buhay si Daniel at hindi nakain ng layon dahil kay Almighty Father, pinasara ni Almighty Father sa mga angel ang bibig ng mga leyon para hindi makagat at papatay si Daniel. So, kung makikita natin dito, di ba, yung si Shadrach, Meshach, and Abednego, ipinasok sila sa fiery furnace. At nakita natin doon, no, nabasa natin na kasama nila si Jesus. Doon sa blazing fiery furnace, iningatan sila kahit nandun sila sa loob ng apoy at hindi sila nasunog, hindi sila nasaktan. Ngayon, makikita naman natin dito sa experience ni Daniel, nandun siya sa lion's den, pero si Almighty Father ang nagko-control ng lahat. Pwede namang sabihin ni Almighty Father, hindi ka maipapasok sa lion's den. Or pwedeng sabihin kay Shadrach, Meshach, and Abednego, Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi ka maipapasok sa blazing fiery furnace. Pero inalaw ni Almighty Father yon for what? Para sa ikapupuri at ikararangal ng pangalan ni Almighty Father. Para ipakita rin sa atin na si Almighty Father is powerful. Kaya niyang mga tao kahit na may apoy, hindi masasaktan. Kahit na nasa panganib ka, hindi ka masasaktan or hindi ka mapapano. Dahil ang mag-iingat sa atin, si Almighty Father. Kaya dapat meron tayong faith sa Kanya. To walk in righteousness. Napakabait ni Almighty Father. Hindi siya nangiiwan ng tao. Yung mga taong nagmamahal sa Kanya, minamahal niya rin. Kahit may mga taong hindi nagmamahal sa Kanya, minamahal ni Almighty Father. Ganon kabait yung tatay natin. Kaya tayo, example, no, may experience tayo ng pangit. Nakala natin na katapusan na ng mundo natin. Pero si Almighty Father ang mag-iingat sa atin. At yun ay para sa ikapupuri ng pangalan niya. Lahat, it's all for our Father and for Jesus Christ. Kasi tayo, wala tayo. Servant lang tayo na binibigyan ng pagkakataon ni Almighty Father. Kaya dapat tayo maging thankful and grateful for all the things that God's giving to us. Kaya dito nakita na King Darius na makapangyarihan si Almighty Father. Kasi walang tao na pag pinasok mo sa layon, hindi ka kakagatin. Sino lang? Si Daniel lang ang hindi kinagat. The king was overjoyed and gave orders to lift Daniel out of the den. And when Daniel was lifted from the den, no wound was found on him. Walang sugat si Daniel. Because he had trusted in his God. So tayo, magtitiwala din tayo sa tatay natin, tsaka kay Jesus Christ.
Pag nagtitiwala tayo sa tatay natin tsaka kay Jesus Christ, hindi tayo masasaktan. Hindi tayo mapapahamak. Baka sabihin, bakit may mga experience ako na napahamak ako? Nangyari sa akin yung mga bagay na yun. Nangyari sa'yo ang mga bagay na hindi maganda. Gaya ng pagkakapasok sa Lions Den ni Daniel, hindi maganda yon. Pero, nabago ka, na-change ka into a better person. Mas lalong na-strengthen ang faith mo. Mas lalo kang napalapit kay Almighty Father. Yun. At makikita ng mga tao na yung Diyos mo ay faithful and amazing and wonderful. Our Almighty Father. So verse 24, at the king's command, the men who had falsely accused Daniel were brought in and thrown into the lions' den. So, yung mga nag-connive ng mga tao, administrators, political leaders, satraps, governors, mga nag-connive sila, no? Na saktan si Daniel. Inakasuhan ng mali. Pinatawag ngayon ng hari at sila ngayon ang itinapon sa lions den. Kasama, along with their wives and children. Kasama yung kanilang mga anak at asawa. So madami to. Madaming mga administrator madaming mga satraps, 120 Pati na yung mga iba pang mga nobility nagsama-sama sila Marami. And before they reached the floor of the den, bago pa man sila makarating sa floor ng lions' den, no, alam mo may lions' den, di ba, nasa medyo pa ilalim yon. Nakikita niya ba sa TV? The lions overpowered them and they crushed all their bones. Pati buto, durog. No, ang laki ng jaw ng lion, kinagat sila. Syempre, kinain sila. Sila, asawa nila, pati mga anak nila. Pinarusahan ng hari, King Darius. Then King Darius wrote to all the nations and peoples of every language in all the earth, may you prosper greatly. I issue a decree that in every part of my kingdom, people must fear and reverence the God of Daniel. So, napurihan lalo ang pangalan ni Almighty Father. Dahil yung ibang mga tao gusto nila mapahamak si Daniel, pero ang ginawa ni Almighty Father, yung bad thing na yon, ginawa niyang mabuti. All for His glory. Kaya nag-issue ang hari, si King Darius, sa lahat ng mga tao in every language, nag-issue ng decree na sa lahat ng parte ng kanyang kingdom, dapat ng katakutan at irespeto ang God ni Daniel, si Almighty Father. For He is the living God. Siya ay buhay na Diyos and He endures forever. Dapat na katakutan at irespeto ang Diyos ni Daniel. Kasi siya ay buhay magpakailanman. His kingdom will not be destroyed. Hindi masisira ang kaharian ni Almighty Father. His dominion will never end. Yung kanyang pag-rule sa mundo at sa langit, hindi matatapos. It will never end. It'll be forever. He rescues and He saves. Siya ang nagre-rescue sa mga tao. Siya ang nagsasave sa mga tao. He performs signs and wonders. Gumagawa siya ng mga miracles.
mighty miracles. In the heavens and on the earth, sa langit man o dito sa lupa, maraming ginagawang miracles si Almighty Father. He has rescued Daniel from the power of the lions. Sinave ni Almighty Father si Daniel sa clutches of the lions or sa power ng lions. Alam naman natin na ang lion ay animal, yan wala naman sa tamang pag-iisip yun. Kinontrol ng mga angels ang mga lions sa utos ni Almighty Father. So Daniel prospered during the reign of Darius and the reign of Cyrus the Persian. Kaya si Daniel naging prosperous siya. He was successful nung time ni King Darius at ni King Cyrus, kasi si Darius ang king ng Persian at si Cyrus ang Medes, no? Saan ba nakasulat yun? Cyrus the Great was a founder of the Persian Empire. Tapos si Darius ay Mede. Kaya, di ba, Mene, Tekel, Pares, or Persin, naging dalawa ang kaharian. Nahati. Makikita natin dito sa Bible ang faithfulness ni Almighty Father sa atin. Testimony of the faithful followers of our Father. Kaya lagi tayo magbabasa ng Bible. This is to inspire us na kahit may mga bagay tayong pinagdadaanan sa mundo, hindi tayo iwan ng tatay natin. Mahal niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Baka sabihin nyo, bakit may sakit yung mga tao, nawawala dito sa mundo. Yun ang way ni Almighty Father para makauwi na tayo sa damang bahay natin. Masakit sa atin, no? Masakit. Dahil yung mga relatives hindi natin makikita. Pero nasa mabuti silang lugar. For example, ako, no? Malulungkot ba kayo? Pero masaya ako. Dahil mapupunta ako sa lugar ng tatay ko, in heaven, ni Almighty Father. Yun ang totoong bahay natin. Kasama si Jesus Christ. Peaceful doon. Punong-puno ng pagmamahal. At punong-puno ng joy. Pag nandun ka, wala kang iisiping iba. Ang isipin mo na lang is to praise the Almighty Father and Jesus Christ. Ibang feeling. Marami na nagsasabi at naramdaman ko na rin yung feeling na yon. Kaya sinasabi ko sa inyo yung kaya alam ko yung sinasabi ko. Kaya ang babasahin natin from Genesis up to the book of Revelation. Ito ay ang love letter ni Almighty Father for us. Thank you, and God loves us all so much.